Alam nyo ba na parang nakakapagtaka itong si Madriaga, itong witness na kung ano-anong sinasabing kasinungalingan kay BP Sara. Huwag na po tayo maglokohan, di ba? Kahit anong kulay mo, kaya ikaw ay mapakasara, mapa-BBM, mapakadilaw. Alam nyo na yung sinasabi ni Madriaga layo sa katotohanan. Kung nag-iisip ka lang tunay ha, yung hindi mo hindi mo niloloko yung sarili mo. Alam mo, sinungaling to si Madriaga. Pero ang tanong, bakit ang lakas ng loob ni Madriaga sabihin yung kanyang mga pagsisinungaling? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaint affidavit ng bise. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 18 pahina ng reply affidavit, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po nun at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Ito yung sinasabi ni Panelo na bakit daw kasama, sinasabi ni Madriaga, kasama siya sa group meeting. Doon pa lang kasinungalingan. Sabi kasi nitong si Panelo, Attorney Panelo, pandemic yon, so virtual meeting lang. Alam nyo po, isa po ako doon sa kasama noong sa Zoom meeting din ni BP Sara na yung binanggit niya na patungkol dito sa na pag may nangyari sa kanya, meron na siyang inutusan na para papatay dito, di umano dito kay Bongbong, kay Lisa, at saka kay Martin. Pero alam nyo, hindi naman ibig sabihin na kasama ako dun sa Zoom meeting na yon, malapit ako kay BP Sara. Hindi po ganun. Kasi po yan, yung link na yan, kinakalat lang yan sa group chat doon sa gustong makapagtanong sa BP. So normal yun, no? Hindi ibig sabihin close ka na. Alam mo to si Madriaga, gusto ko kang patanong, kapatid nyo ba ito? Kasi tipong kung sumagot, kung tipong sobrang close siya kay PRRD, parang kapatid itong si Madriaga, kaya nga napaka-sobrang kalokohan Yan po yung pinapatunayan dito ni Attorney Panelo. Napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So kala niya special na siya. 92 yung tao ron. Ganyang kakatapang magsinungaling, di ba? Anong dahilan? Pero yung ganyang katapang magsalita, magsinungaling, okay lang yan. Habang protektado ka ng mga kasabwat mo na politiko na sinasang-ayunan lahat ng sinabi mo. Tipong pati iyak mo gustong nire-record. Pero pagdating sa korte, hindi ubra yung paiyak-iyak mong ganyan. Hindi ka kakampihan ng korte. Hindi ka papansinin ng mga justices, ng mga judge. Hindi ubra yun. Walang politika dyan. Sabi pa ni Panelo, bukod sa paiba-ibaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP. Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. Yon. So sa madaling salita, kaya pala malakas ang loob nitong si Madriaga. May text message, may ebidensya. Kaya malakas ang loob niya, makakalaya na siya at gagawing state witness. Ang tanong, sino ba ang may kapangyarihang gawin siyang state witness? The same thing, di ba? Yung nangyari kay Bernardo, ginawang state witness na mali-mali, paiba-iba ng statement. Di ba naalala nyo si Bernardo? Yung nagturo-turo, tapos paiba-iba statement. Yan din ang sinasabi dito kay Madriaga. Paiba-iba statement. Tapos gagawin siyang state witness. So ligtas siya. Kasi ganito yan Nakasampa pa yung kaso nito for kidnapping. Ngayon, ang dalite itong papaspasin namin. Halimbawa, sabihin lang, papaspasin namin yung kaso mo habang buhay ka dyan sa kulungan. Wala kang magagawa. Or, susunod ka sa amin sa anong sasabihin mo, gagawin ka naming state witness, lalaya ka. Hindi ka na ngayon madidemanda. Diba? So sa lahat ng sasabihin niya, basta gawin siyang state witness, lahat ng kasinungalingan niya lusot. Ganyan ang kalokohan
kalokohan ngayon. O ikaw, siguro baka magtawag sila dyan sa kanto. O ikaw, halika. Anong ginagawa mo dyan? Bumili po, suka. O, halika. Tara, eto sasabihin mo. Gawin ka namin state witness, ito pera. Pwedeng ganon. O kaya magtawag ka ng politiko. O ikaw, andahin mong kaso, gago. Ha? May kaso pa yung asawa mo. Ha? Damay sa flood control. Damay asawa mo! May flood control, 1 billion. Pag pinitpit namin ang betlog mo, lagot ka. Gusto mong tumahimik kami sa kaso ng asawa mo? Eto, sabihin mo ha, gawain eh. May nangyayari. Hindi ko sinasabi na ginagawa nga ng gobyerno, pero nakikita mo. Ayun yung sinasabi ni Recto, gagawing state witness. Hindi ka na mahahabol, di ba? Anong gagawin mo? Kaya nga ang daming tahimik ngayon. Ang tahimik ngayon, patungkol sa flood control, asahan ninyo, may sabit na tinataguan. Or, nakikinabang sa malita. Kasi obvious naman yan. Huwag tayong maglokohan. Alam ng mga politiko, sino yung mga magnanakaw dyan. Bakit tahimik? Yun na, may sabit or nakikinabang sa maleta. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Lagot ka Madriaga. Kaya gusto ko sana ipatawag din to sa impeachment pagdating sa Senado. Kasi sa Kamara, protektado hindi mo pwedeng tanungin. Kaya duda ko baka hindi ito ilabas sa Senado. Kasi pag pinagtatatanong to sa Senado, pag sinungaling ka magkakabuhol-buhol yung facts mo. Basta itatago yan. Alam nyo ba na parang nakakapagtaka itong si Madriaga, itong witness na kung ano-anong sinasabing kasinungalingan kay BP Sara. Wag na po tayo maglokohan, di ba? Kahit anong kulay mo, kaya ikaw ay mapakasara, mapa-BBM, mapakadilaw. Alam nyo na yung sinasabi ni Madriaga layo sa katotohanan. Kung nag-iisip ka lang tunay yung hindi mo niloloko yung sarili mo. Alam mo, sinungaling to si Madriaga. Pero ang tanong, bakit ang lakas ng loob ni Madriaga sabihin yung kanyang mga pagsisinungaling? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaint affidavit ng bise. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 18 pahina ng reply affidavit, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po nun at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Ito yung sinasabi ni Panelo na bakit daw kasama, sinasabi ni Madriaga, kasama siya sa group meeting. Doon pa lang kasi nungalingan. Sabi kasi nitong si Panelo, Attorney Panelo, pandemic yon, so virtual meeting lang. Alam nyo po, isa po ako doon sa kasama noong sa Zoom meeting din ni BP Sara na yung binanggit niya na patungkol dito sa na pag may nangyari sa kanya, meron na siyang inutusan na para papatay dito, di umano dito kay Bongbong, kay Lisa at saka kay Martin. Pero alam nyo, hindi naman ibig sabihin na kasama ako dun sa Zoom meeting na yon, malapit ako kay BP Sara. Hindi po ganun. Kasi po yan, yung link na yan, kinakalat lang yan sa group chat doon sa gustong makapagtanong sa BP. So normal yun, no? Hindi ibig sabihin close ka na. Alam mo to si Madriaga, gusto ko kang patanong, kapatid nyo ba ito? Kasi tipong kung sumagot, kung tipong sobrang close siya kay PRRD, parang kapatid itong si Madriaga, kaya nga napaka-sobrang kalokohan. Yan po yung pinapatunayan dito ni Attorney Panelo. Napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So kala niya special na siya. 92 yung tao ron. Ganyang kakatapang magsinungaling, di ba? Anong dahilan? Pero yung ganyang katapang magsalita, magsinungaling, okay lang yan. Habang protektado ka ng mga kasabwat mo na politiko na sinasang-ayunan lahat ng sinabi mo. Tipong pati iyak mo gustong nire-record. Pero pagdating sa korte, hindi ubra yung paiyak-iyak mong ganyan. Hindi ka
kakampihan ng korte. Hindi ka po papansinin ng mga justices, ng mga judge. Hindi ubra yun. Walang politika dyan. Ha? Sabi pa ni Panelo, bukod sa paibaibaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP. Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential fund sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. Yon. So sa madaling salita, kaya pala malakas ang loob nitong si Madriaga. May text message, may ebidensya. Kaya malakas ang loob niya, makakalaya na siya at gagawing state witness. Ang tanong, sino ba ang may kapangyarihang gawin siyang state witness? The same thing, di ba? Yung nangyari kay Bernardo, ginawang state witness na mali-mali, paiba-iba ng statement. Di ba naalala nyo si Bernardo? Yung nagturo-turo, tapos paiba-iba statement. Yan din ang sinasabi dito kay Madriaga. Paiba-iba statement, tapos gagawin siyang state witness. So ligtas siya. Kasi ganito yan eh. Nakasampa pa yung kaso nito for kidnapping. Ngayon, ang daliti itong papaspasin namin. Halimbawa, sabihin lang, papaspasin namin yung kaso mo habang buhay ka dyan sa kulungan. Wala kang magagawa. Or, susunod ka sa amin sa anong sasabihin mo, gagawin ka naming state witness, lalaya ka. Hindi ka na ngayon madidemanda. Diba? So sa lahat ng sasabihin niya, basta gawin siyang state witness, lahat ng kasinungalingan niya lusot. Ganyan ang kalokohan ngayon. O ikaw, siguro baka magtawag sila dyan sa kanto. O ikaw, halika. Anong ginagawa mo dyan? Bumili po, suka. O halika. Tara, eto sasabihin mo. Gawin ka namin state witness, ito pera. Pwedeng ganon. O kaya magtawag ka ng politiko. O ikaw, andahin mong kaso, gago. Ha? May kaso pa yung asawa mo. Ha? Damay sa flood control. Na may asawa mo, may flood control, 1 billion. Pag pinitpit namin ang betlog mo, lagot ka. Gusto mong tumahimik kami sa kaso ng asawa mo? Eto, sabihin mo gawain eh. May nangyayari. Hindi ko sinasabi na ginagawa nga ng gobyerno, pero nakikita mo. Ayun yung sinasabi ni Recto, gagawing state witness. Hindi ka na mahahabol. Diba? Anong gagawin mo? Kaya nga ang daming tahimik ngayon. Ang tahimik ngayon, patungkol sa flood control, asahan ninyo, may sabit na tinataguan. Or, nakikinabang sa malita. Kasi obvious naman yan. Huwag tayong maglokohan. Alam ng mga politiko, sino yung mga magnanakaw dyan. Bakit tahimik? Yun na, may sabit or nakikinabang sa maleta. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Lagot ka Madriaga. Pagka gusto ko sana ipatawag din to sa impeachment pagdating sa Senado. Kasi sa Kamara, protektado, hindi mo pwedeng tanungin. Kaya duda ko baka hindi to ilabas sa Senado. Kasi pag pinagtatatanong to sa Senado, pag sinungaling ka, magkakabuhol-buhol yung facts mo. Pustahan, itatago yan